Kaya halos loaded na dito talaga na. Matibayan ng bagalan to, hindi ko kaya to. Labas ulit tayo dito, istasyon tayo. Ating kinaya to, napakalakas. Kaya, di kaya, atras. Ito yung bahay na susunog dito sa may Santa Cruz kung saan napakalakas ang usok. Kung makikita nyo, yung ating mga pamatay sunog, nakahanda sila, dala-dala para apulahin itong apoy na napakalaki. May kanya-kanyang pwesto sila dito lahat dahil malaki ito, mahaba ito yung bahay na nandito na inaabot ngayon, no? So yun, napakalaki at medyo singilan tayo, makakabala tayo dito, no? So hanggang doon yan sa kabila, no? Kaya yung ating mga pamatay sunog dito, yung mga bumbero, kabi-kabilaan lahat sila, no? Para maapula itong apoy, no? So ito yung laging paalala ng BFP ng Bureau of Fire Protection na mag-ingat po tayo lagi sa ating mga kuryente, sa mga appliances at ibang bagay na pwede dahil panahon ng sunog nga ngayon at umahabol pa sila, no? So ayan, no? So yun. So halos kabi-kabilang bumbero, ayan, lakas ng apoy. Kita natin, no? Pamilya talaga siya. So, napakalakas, no? So, malakas na siya dito, no? At ginigibahan ng mga taga-Bureau of Fire Protections, no? So, halos kabilaan lahat, no? So, ayan, lumalabas, lumalaki-lali ang apoy dito, no? Nagkala talaga, no? Ito mga eksena na nakikita nyo ngayon, ito yung pagpapaalala ng Bureau of Fire Protections na maging maingat tayo sa mga appliances, sa mga lahat ng pwedeng pagmulan ng sunog. Ito yung lagi pinapaalala sa ating mga bumbero, no? Kung saan, ito sa isang kalye nga dito, ito napakausok, no? Napakalakas, no? At ito na unti-unting nawawala na yung apoy kanina, pinagmula, no? So sana magsadyang magsilbi itong paalala, no, sa ating lahat na dapat maging maingat tayo sa lahat ng ating mga kuryente, mga appliances, mga connections. Dahil pwede pagmulan ng sunog po yan tulad ng nangyayari ngayon. Ito yung mga bayani natin na patuloy na gumkilos at inaapula yung apoy, no? Yan lahat siya. Napakalaki, no? Kanya-kanya, halos doon, pinapasok na yata ni Sir sa bahay doon, no? Doon tayo pwedeng mabante kasi makakaabala tayo dito sa ginagawa natin mga bayani, no? So dahil nga dikit-dikit yung bahay, medyo nahihirapan yung ating mga bayani dito, no? Na maapula to, no? At ang ginagawa na, puro palabas ang tirada ng tubig dito, no? Kasi salakbat, pati mga kuryente, nakakasalakbat lahat sa dikit-dikit sa mga bahay. Kaya napakabilis na magliyab. Tsaka lahat to, puro mga kahoy yung ibang mga bahay to, kaya madali talaga siya magliyab, no? So lahat, tulong-tulong yung ating mga bayaning bumbero dito na para apulahin yung apoy na to. At wala siyang tigil para mapatay itong sunog dito. So may mga apoy pa rin sa loob pero pinita ginagawa ng paraan to. So gumawa ng hagdan si Kuya para bumalik na doon at subukan na. So lumalakas talaga, medyo nahihirapan po tayo ito. Di tayo sanay. Yung mga bumbero natin, sanay ito sa usok. Pero tayo sanay dito. Hindi natin kaya ito, yung mga bumbero natin, kaya-kaya yan. Pwede natin kaya, lalayo muna tayo dito. Hindi natin kinaya. So, ito yung bahay na nadali. Hindi ko kinaya yun, ah. Lahat, eh. Kaya
kabilaan yan. No? So, ayan. So, uulitin ko ito'y dapat magsilbing babala sa inyo at maging maingat kayo sa lahat ng inyong mga kuryente, mga connections. Dahil ito yung pinapaalala ng ating mga Bureau of Fire Protection, pati ating mga bumbero, yung ating mga bayani, na maging maingat kayo lahat sa mga connection ng kuryente. Kasi makikita nyo sa lakbat yung mga kuryente. Mas lalo yung bahay, kahoy na, madali siya magliyab talaga. No? Totoo siya, nakukulog ng usok doon kasi napakalakas ang apoy doon at pilit na inaapula ng ating mga bayani yung apoy. Dahil talagang lumalaki na yung usok talaga doon, no? At yung apoy doon. No? So yun, medyo nababawasan na. Ganun kabilis umatake ang ating mga bayaning bumbero dito. At kitang-kita natin na nababawasan na yung apoy. May konti pa doon. Kasi nga, dikit-dikit yung mga bahay at daming salakbat. Kaya nahihirapan yung ating mga pamatay sunog, yung ating mga bayani. Ginagamitan ng mga gamit niya para mapuwersa, mapasok yung bahay kasi nahihirapan talaga sila dahil dikit-dikit. So ginagawa lahat yung paraan para mapatay yung sunog na to pero talagang napakahirap kasi dikit-dikit yung mga bahay, salakbat yung mga gamit nila kaya hindi sila maka-entrada. Ito yung mahirap sa trabaho ng ating mga bumbero. So ayan, yung nagaganap na yun. No? Patuloy pa rin ang ating mga bayaning bumbero na tumikilos at nagtatrabaho para maapula itong apoy. Medyo ito nabawasan na kasi na-penetrate na naman ating mga bayani yung ilalim. So yung kanilang estilo kanina, parang tinirada nila ng ating bayani yung ilalim para papanik sa taas yung tubig para maapula yung apoy doon. No? So medyo fire out na tong side na to. At itong kabila, medyo konti na lang to. No? Ganito kahirap yung trabaho ng ating mga bumbero. No? Pag yan, may responde yung mga yan, huwag kayong humarang-harang sa arsada. No? Dahil yan, hindi basta-basta yung mga sugod ng mga bumbero. Kaya pag may sakyan ka, dapat wala kayo sakali. Pag may mga bumbero dumadaan, huwag kayong hamba-hamba lang yan dahil importante yung takbo ng kanilang mga sakyan at hindi basta-basta. Bawat segundo napakalaga sa kanila. No? Ayan, ito hanggang dito yung nadali. No? So tulong-tulong lahat yung ating mga bayani dito ng mga bumbero at sama-sama sila para maapuli-apoy. No? At talaga mission accomplished, may kooperasyon na lang doon siguro. Kayang-kaya na yan dahil pinapanik na nga ng ating bayani doon sa taas. At yung ibang bayani natin nasa baba naman. At nakaantabay dito. Ito yung mga volunteer natin, mga bayani na nagbibigay ng buhay para sa inyo. Kaya dapat laging tatandaan yung paalala nila na yun nga, maging maingat kayo sa inyong mga appliances, sa mga kuryente, sa mga pinabeding pagmula ng sunog kasi magbilis sabihin niya pero pag ayan, nangyari na, ayan na. Diba? At kayo naman sa mga motorista, pag may mga bumbero dumadaan, huwag kayong hahambalang-hambalang. Aalis na ho kayo dahil yung bawat galaw ng mga bumbero, mahalaga yung kada segundo na yan. Dahil tunay nyo, ang laki-laki. Kasi hambalang ka pa sakali, may bumbero, sinasaway ka na. Nakahambalang pa rin kayo dyan. So ganyan katahirap yung trabaho ng ating mga bumbero, no? Ay, sorry. So medyo nakabangganan sir. Medyo tayo mahirap kanina dahil punong-puno ng usok to lahat kanina, no? At tubig. So ganyan kahirap yung trabaho ng ating mga bumbero, no? Hindi basta-basta to laro, no? At maging maingat po kayo. So ito yung ilalim ng bahay. Kung nakikita nyo, halos pinapasok nila. Kaya nagtakay-takay ka na dahil masyado mausok. So kung makikita nyo, parang clear out yung iba dito. Lalo yung bahay niya. So pinasok nila. So ayun, no? So lahat halos kompleto dito, no? So ito, wala na rin to. Kanina, malakas to yung sa taas. So dahil ang ginawa ng mga bossing, tinira tayo rin doon. Natira sa taas, wala na. Ayan na. So ayun na lang ang tinitira nila. Isang taas doon, medyo sa dulo. Kasi nahihirapan nga sila kasi masikip masyado yung mga bahay dito at hindi sila gaano makapasok, maka-entrada. Hindi sila basta makapasok kasi doon kasi maliit yung mga daanan Kaya ang ginagawa nila, palabas ng tinitirada, binabakbak nila para makapasok sila. Ito yung problema, no, sa pagmasikip yung lugar. Dito nahihirapan yung mga bumbero natin, no. Dito naging komplikado yung kanilang trabaho, no. Pero sa kanila, sanay na yung mga yan. Wala na sa kanila yan, maning-mani na yan. Nga lang, talagang antabay lang mo kayo at ayos naman yan. So, medyo klaro na, nakikita natin, malinaw. So, matindi na naman ginawa ng ating mga bayaning bumbero to. Mission accomplished na naman sa kanila to. So, yun, pinatatanggal niya na yung bakal doon para makapasok siya. Kasi gusto mangyari nila, makapasok sila. Kasi may apoy pa sa loob Ang siguraduhin ng ating mga bumbero, mapatay talaga lahat. Wala silang iwanang may liyab. So sisiguraduhin nila na clear out talaga yung bahay bago nila iwanan to, no? Ayan, tatanggal na yung puno.
Yan yung nagbibigay komplikasyon sa ating mga bumbero, yung mga nagpapakomplikadong trabaho nila, yung mga maraming salakbat-salakbat. Yan, yung nagbibigay ng abala sa kanila. Hindi ka nila ma-penetrate yung loob. Nahihirapan talaga sila kasi dami nakahambalang. Kasi sana, ayan, no? Yan, lumalakas na naman yung usok sa kabila. Medyo didistansya tayo. Hindi natin kinakaya ito, yung mga bumbero, magkiba yan eh. On tayo kating kaya. Ayan, no? Tutulungan, may muusok pa kasi dun eh. Wala siya, meron sa ibabaw. Yun talaga yung nakikita kong senaryo dito, nahihirapan talaga yung mga bumbero natin makapenetrate sa loob. Talagang, kanina klaro na to eh. Kaso nagbumalik na naman siya eh. Kasi sa sikip ng daan, hindi sila makapasok, nahihirapan sila, ang daming hambalang. Kaya, halos loaded na dito talaga na. Matibayan ng bagalan to, hindi ko kaya to. Labas ulit tayo dito, distansya tayo. Natin kinaya to, napakalakas. Di kaya, atras. Yun nagbibigay komplikado sa trabaho ng mga bumbero natin. Dahil ang daming nakasalakbat na harang-harang. At maliit yung kalye. Kaya nahihirapan sila. Maliit yung mga pinto-pintuan doon. Kaya di sila makapenetrate. Kaya yun na, wala na yan, wash out na yan eh. Kaya dahil naggagaling sa taas, meron pa sa loob doon na nagliliyab, hindi na mapasok, nahihirapan sila kasi ang dami nakahambal sa mga bahay. Ang liit ng daanan. Kaya nahihirapan sila. Kaya ginagawa nila, binabaklas nila yung sa dulo para makapasok sila dun sa loob at makapatay yung apoy. So yun lang. Paalam na muna ako sa inyo at sana maging maingat kayo lagi at ingatan yung mga kagamitan, lalo yung bahay para hindi lang mangyari yung sunog na yan. Kasi di bali ka ng manakawan, huwag ka lang masunugan. Dahil pag nasunugan ka, lahat wala talaga.